It's everything. Your life. I will put up the... You will stay with me. Oh, she got scared when she I got you. Hello mga bakla, for today's video, punta tayo sa mall para mag-trick or treat. Pagpasensya nyo na nga pala at 2 months akong hindi nakapag-upload. Masyadong maraming nangyari within that 2 months. Some are good, some are bad. Pero unahin natin yung good news. Nakuha ko na nga pala yung driver's license ko. Nagurado ko rin pang habang buhay ang makeup natin. Hindi tayo magmumukhang mugshot for today's video. Apart from that, nagpalit na rin pala ako ng cellphone. Kaya kung papansin nyo, sobrang ganda ng resolution. Kasi 200MP yan. Bumibigay na rin kasi yung luma ko. So bago siya bumigay, tinrade ko na. Wala talaga akong balak magpalit kung hindi lang ako nagka-problema. Inagahan namin ang punta namin sa mall kasi dadaan muna kami sa Five Below at gusto na bumili ng makeup ni Kim. Di mo na tayo gagastos ng mamahaling brands kasi magpa-practice pa lang muna siya kung paano mag-makeup. Samahan na lang natin ang dasal na hindi siya magka-rashes. Ito nga pala yung costume ni Raya. Siya ay isang pumpkin. Hindi ko na muna siya kanuhanan ng bonggang costume kasi baka mairita siya sa mga accessories. For now, ang goal natin ay komportable siya at hindi siya kakabagin sa sobrang lamig. Tapos si Kim, ang costume niya ay isang cowboy Barbie. Nabili ko lang lahat yung costume nila sa Temu at nasa murang halaga lang. Syempre, kuripot tayo. Tapos si Adi naman ay Mirabelle. Hindi ko pa talaga napanood yung Encanto pero nung nakita ko yung character na yan, tumibok na agad yung puso ko kasi it fits her hair so much. Kasi nga, diba, kuripot tayo. Ayaw kong bumili ng wig. And apart from that, for sure, hindi niya isusuot ang wig dahil nakakairita. Maraming silang events sa mall like the science show pero naglakad-lakad na lang kami sa mall. Pumunta na muna kami sa may Halloween store para bigyan sila ng trauma. May mababangungot mamayang gabi at may mapupuyat na nanay. Pero walang ibang sisisihin yung nanay kundi yung sarili niya. Tapos magme-mental breakdown na lang siya. Sobrang pinagtitinginan si Raya kanina at may isang guy na lumapit sa akin. Tinanong niya kung pwede niya daw i-upload sa Facebook yung kinuha niyang picture ni Raya. Diyos ko, ang takot ko. Sabi ko hindi. Tapos sabi niya, o sige, ikikip ko na lang sa gallery ko. Shoota, Bebs, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, i-delete mo yan ngayon na. Malay ko ba kung registered siya, aba? Did it do the jump scare? Can you touch? Did you touch the hand? Napaka-fearless ng batang to. Tingnan mo naman tinahawakan niya yung mga decoration. Jump scare. It's everything. Your life. I will put up the... You will stay with me. Oh, she got scared when she I got you. Siyempre, hindi pa siya nadala doon. Hahawakan ulit niya to. Pagkatapos namin mag-ikot-ikot sa Halloween store, time na para mag-trick or treat. Selected store lang yung mga nag-register kung magpa-participate sila sa trick or treat. Binigyan kami ng listahan. Go, go, go! Get a candy! Here, how about these work? Can I put them in your... Yes, please. Thank you. Thank you so much. Let's go. Raya. Grab one, baby. Grab one. You grab whatever you want. We'll get the Starburst. Thank you. We don't want to hold you too long. Have a good one. You too. Go, Kim. Go. Yeah, I guess he is. Nice costume. Thank you. she's what's happening with you? Have a good one. Thank you. You gotta go to the... You wanna get more candies? You gotta show them your bag. Put it in your bag, okay? Huh? Go with Kim. Let's go get more. You wanna get more? Bam has it? Do they? Where? Oh, it's right there, baby. Adi, you keep walking. Some trick or treat. Oh, your turn. Put it on your bag. Put it in your bag. Put it in your bag.
pouch. You can pick which one you like. Oh my god. Are you thinking? Choose. Quick, baby. She's How about shy. this one? Put it in your pouch. Thank you so much. Thank you. Have a good one. Pag-uwi namin, pinaspasan na ng mga bata yung mga candy. Si daddy kumagat din kasi nag-drop yung sugar niya. Yung nga pala yung isa sa mga nangyari within that 2 months. Na-confine si Afam. Meron na siyang babies. Kaya kailangan watch out din kami sa sugar ng mga bata kasi it's in the genes. Hindi ko rin siya gustong bigyan ng temptation kaya nag-quit na rin ako mag-coke. At mabilis na rin nawala yung belly fat ko kaya sexy na ako ulit. Hindi na ako masyadong majubis kaya ready na daw kami for baby boy. Yan nga pala yung mga candy nakuha namin. Hindi kami masyadong nakakuha ng marami kasi si Adi na sa car seat lang siya at gusto niya na mag-nap. Medyo whiny na yung tao. Pagkatapos ng pinakaunang store, uwi na daw siya kasi may candy na siya. Ilang store din yung na-miss niya bago totally nag-kick in yung candy na binigay namin. Pagkatapos ng sugar rush, tsaka siya finally ready na mag-trick or treat ulit. 3 days later, gumora ulit kami para mag-trunk or treat. This time sa county namin kasi alam kong maraming makikilala doon si Kim dahil dito rin sila nag-i-school. Ayun na nga, at 7 sa schoolmates niya nandoon, including yung kapitbahay namin sa likod. Hindi sapat na isang trick or treat lang ang pupuntahan natin dahil kailangan mamudil-mudil nila yung mga costume nila. Grabing sobrang haba ng pila. May isang mom sa harap namin na nag-hi doon sa nakapila tapos maya-maya, naka-merge na siya, Hindi na siya pumunta sa likod. Tapos sabi ni daddy meron pang isang family na pumunta sa pinakaharapan dahil ayaw nilang pumila. Ayaw mo palang pumila, edi sana bumili ka na lang ng candy sa Sam's. Nagsiset ka pa ng example sa anak mo Anyways, ako'y tuwang-tuwa kay Adi kasi pumayag siyang isuot yung glasses na part ng costume. Kaya sinulit-sulit ko na nagpa-picture na ako sa kanya bago pa magbago ang isip niya. O diba? Paka-cute niya. Ganito nga pala kahaba yung pila pagdating namin. Gusto ko na ngang umuwi nung nakita ko. Nagsisimula na akong pagsisihan ng mga desisyon ko sa buhay. Tignan mo naman kung gaano karaming kotse yung nakapark. 5 o'clock kami dumating, 6:45 na kami nakauwi. Sulit naman at sobrang nag-enjoy yung mga bata, lalo na si Kim at sobrang daming atensyon na nakuha niya dahil Barbie ang costume niya. To the point na mayroong isang mami na nagtanong kung pwede niyang kuhanan ng picture si Kim kasi sobrang cute ng Barbie costume. Ganito nga pala yung itsura pag trunk or treat. Yan ay mga representativity ng mga local stores dito na gusto mag-promote ng kanilang mga shops. Sobrang worth it kasi may nakuha kaming pamphlet for gymnastics na hindi namin alam na nag-i-exist. Gusto daw kasing mag-enroll sa gymnastics ni Kim. Araw-araw kasi siyang nagtatumbling dito sa bahay. Ganun niya kagustong mag-gymnastics. Kaya push, gora yan. Pagkatapos namin mag-waiting in vain ng mga isang oras, nasa loob na kami at finally nakapag-trick or treat na kami. Okay naman at walang sinumpong sa mga anak ko kahit hindi pa sila nag-nap. Ito nga si Adi at tuwang-tuwa siya. Nagtatatalon pa siya. Konti na lang at puno talaga lahat ng basket nila. Super successful ng trip na to dahil marami silang suckers na nakuha. Yung mga hindi nila bet na candy gagawin kong filler ng balikbayan box para hindi sayang sa space. Put it back in your... 4 days later, dinala ko yung mga bata sa downtown Sandusky para mag-trick or treat. Pero di na ako nakapag-vlog kasi hindi ko kasama si daddy. Medyo nahirapan ako maghabol-habol ng 3 bata. Hindi ko talaga sinama si daddy para makapagpahinga siya since 3 AM pa siyang gising galing sa work at may party din kami pupuntahan kinagabihan. Nung maitid ko na sila sa bahay, pumunta man ako sa Kroger para mamili ng alak. Magwawalwal ang mga lola nyo tonight kaya push. Bumili lang ako ng 2 case ng beer at saka 2 bote ng wine na hindi masyado nagustuhan ng mga kawalwalan ko. Gusto kasi nila yung mga sweet. Embet ko yung mga dry ganito. Sobrang daming okasyon ang naganap at pinagsahog-sahog na namin ang selebrasyon. Merong kaka-US citizen, 2 nakapasa sa driver's license, isa ko dun. Tapos marami ding nag-birthday and isa na doon si Ate Che. Kaya sinurprise namin siya ng birthday greetings. Wala siyang kamalay-malay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Che. Happy birthday to you. Ayan, ang daming yan. Ang daming kanto yan. Thank you everyone. Wow.
Pagkatapos kumain, nag-trick or treat na naman kami sa maharlikang neighborhood nila. Yes, pang-apat na nila to, pang isang taon na supply ng candy na kasi ang kinokollect nila. Sobrang bilis ng mga older kids na kaedaran ni Kim. Hindi kami makaka-catch up, kaya ilang bahay din yung hindi na namin pinuntahan. May call out naman kung nasan yung mga full size, kaya yun talagang mga bahay na yun, hindi mo talaga dapat i-skip. Sobrang kabisado na ni Adi kung ano ang gagawin, kaya alam na niyang iabot yung basket niya para malagyan ng candy. Minsan nga inaabot niya sa parents ng mga ibang nagtitrick or treat. Business-minded si bakla, hindi lang mga distributor ang kinukuhanan niya, pati mga consumer. Go! Marami pa kaming bahay na napuntahan, pero hindi ko na video, pero this one is very memorable kasi napakaganda ng mga decoration nila. Very walang magawa sa pera ang atake. Inubos sa inflatables, ganarn. Kinailangan ko pang buhatin si Adi para mag-trick or treat dito sa bahay na to kasi sobrang takot na takot siya sa mga decorations nila. Pagkatapos namin mag-trick or treat, bumalik na kami para magwalwalan buong gabi. May mga panahon ako na hindi ko nakokontrol yung mga sinasabi ko. Lalo na pag nakainom, kaya yung painting na yan hindi ko maiwasang hindi pansinin. May mali talaga sa pagkakasabit. Pero sinanyasan na ako ng kaibigan ko na wag magsalita kasi ang nag-decorate pala ay yung kanyang mother-in-law na nasa likuran ko. Pero dahil nga wala akong kontrol sa bunganga ko, dire-diretso ko pa rin talagang sinabing mali yung pagkakasabit. Yeah, it's like. Oh, cheers ulit! Cheers! Parang Happy Halloween! It's outside. I need the... Siyempre, hindi mawawala mag-picture-picture. Ito ang ilan sa mga kuha namin. Tapos nag-TikTok din kami. Pero hindi natin i-attach yung original music, baka kasi makapiright tayo. Tsaka parang nagmumukha rin kami mga syunga-syunga nagsasayaw na walang music, o diba? Pagkatapos sa mga pinagagawa namin, nagbalot-balot na kami ng mga natirang pagkain. Sobrang dami kong inuwing pagkain. One thing about them na sobrang nakaka-impress, kapag may mga kainan, hindi sila pumupunta para lang kumain. May mga dala talaga silang pagkain. Minsan, hindi lang talaga isa. Minsan, mga 3 dish pa yung mga dala nila. Kaya every time uuwi ka pagkatapos ng party, ang dami mo talagang iuuwi. Mga 11 na kami nakauwi at nakatulog agad yung mga bata. Matutulog na rin ako at dito na magtatapos ang video na to. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe dahil tuloy-tuloy na to at meron na tayong 200 MB. Char! Bye!